sabi po dito, hindi baga mo kaming bubuhayin mo muli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo. Sa Psalms 85 verse 6. Bakit po sinasabi? No? Lahat po tayo magkakaroon ng tinatawag na revival. Bakit? Dati po lahat ng mga namamatay yung iba. Kaya ngayon, binubuhay muli. Ibig po sabihin, kahit tayo buhay, kaya lang sometimes, para tayo nagiging mukhang patay. Dito po ng ating Panginoon. Dito po, sinasabi niya. Okay? Kaya nga po, sinasabi po dito, sa Psalms 85, verse 6, sinasabi niya, maraming mananampalataya ang buhay sa pisikal, ngunit tila patay sa espiritual, patuloy pa rin silang nagsisimba, nananampalataya, ang naglilingkod, ngunit nawala na ang sigla, ang kagalakan at ang apoy na kanilang pag-ibig kay Yahweh. So, ibig po sabihin, sometimes tayo po, mga tao, no, ay dapat natin, kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nagpapatuloy ang ating mga ginagawa. Kaya, sana po tayo, nagpapatuloy po tayo, dahil hindi po na mangyayari sa kanila. So, ang pananalangin ng salmistang ito ay hindi para sa mga patay na hindi pa ligtas, kundi para sa bayan ng Elohim na ang kailangan ng panibagong buhay at pagpapanibago. So, tingnan po natin dito. Nagpapatuloy po kahit pa paano. Alam niyo po, kahit pa paano, ginagawa ko po. Kahit makikita po ninyo, mga minamahal, kahit pa puno, kahit po patuloy, ginagawa ko pa rin. Pero, let's say, mga kaibigan, tingnan po ninyo, yung aking pong mga mata, parehong may problema na. Diba? Amen? Nakikita nyo. Kaya, nakikita ko ninyo, medyo blurred. Kaya, hindi ko masyado pong nakikita. Pero, tingnan po ninyo, halimbawa, para makita lang ninyo, nagpapakatuloy po muna. Tingnan nyo. Halimbawa, Kuya Boy, tingnan po ninyo ang Bible. Diba? Medyo malaki, diba? Diba? Kaya-kaya, diba? Kaya pa. Pero ako, tingnan nyo, kahit pa paano, yung Bible, medyo malaki naman, diba? Malaki na yan. Diba? Kuya Boy, malaki na, no? Pero tingnan nyo, kahit malaki na, mga minamahal, blurred talaga. Blurred pa rin. Kaya nga po, pupunta talaga yung aking left and right, no? Kaya tingnan nyo, mas malalaki. Tama ba, Kuya Boy? Para mas malaki kahit pa paano. Kahit pa paano. Kaya nga po, mga minamahal, ginagawa nga po, kaya tayo nga po dapat, nagagawa po pa rin natin ang ating mga magagawa. Amen po ba? Mga minamahal. Kaya dito po, no? Sabi po rito, ang tunay ng revival, hindi gawa ng tao, ito ay gawa ng banal na espiritu na muling
papagsigla sa puso ng kanyang bayan. So, ang revival po, nagsisimula sa pagkilala sa ating spiritual na kalagayan. Dito po sa awit 5, 4-5. Psalms 85, 4-5. Ang sabi po niya, ibalik mo kami, O Yahweh, na aming kaligtasan at paligkatin mo ang iyong galit sa amin. Sabi po ni Yahweh, no? Sabi niya, papalikatin mo ang iyong galit sa amin. Then 5, sabi niya, magagalit ka ba sa amin? Magpakailanman, iyo bang ipagpapatuloy ang iyong galit sa labat ng salit-saling lahi bago magkaroon ng revival? Kailangan aminin natin, tayo ay ano nangyayari? Nanlalamig yung iba. So, kahit pa paano, alam po nyo, when I saved noong 1982, I think 1982. Diba? Tama? I got saved in 1982. Ngayon, ano na? Kahit pa paano. Kasi, nung ako po ay bagong bata, kahit pa paano, nagpupunta rin po ako sa sa church dati, before, nung bata po ako. Di ba? Kahit pa paano. Kaya lang, alam po natin, meron tayong Father, meron tayong Son, and then meron tayong Holy Spirit. Diba? Tatlo. Diba? Yung ating Diyos, isa lang yung ating Diyos diba? God, Son, Holy Spirit, and then Father. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya lang nung ako po ay batang Kristiyano, nung bata, meron pang 4 Di ba? Alam nyo? Diyan sa Kristiyano, sa Katoliko, di ba? Father, Son, Holy Spirit, tsaka merong pang-4 Sino isa? Di ba? Yun ang ginagawa Pero, when I got saved, sabi ko, pinalitan ko. Diba? Yung Father, Son, and Holy Spirit, yun lang talaga. Pero, we only have one God. Yahweh, diba? God, Yahweh. Pero the Holy Spirit, and then, si Jesus Christ or si Yeshua. Okay? Pero, pagka po nagbibigay po tayo ng Bible, kaya nga po dito, sinasabi po dito, ang pananalangin nagiging obligasyon lamang sa yung iba. Yung ginagawa lamang. Nawawala ang kagalakan sa pagsamba. Mas mahalaga na ang mga bagay ng mundo kaysa sa mga bagay ni Yahweh. Unti-unting nawawala ang pag-ibig sa mga
kaluluwa sa ating mga tao. Kaya tayo pong lahat, nagagawa po natin tama kahit paano yung mga natutulong po natin, lagi po nating makakatulong yung iba. So, everyday, makakatulong po natin yung mga nakakausap natin sila. Kaya kahit paano, alam po ninyo mga minahal, kahit po noon minsan, noon hanggang ngayon, nagagagawa pa rin po ang ating mga soul winning. Di ba? Mga minamahal, amen? Kahit po tayo pong lahat, nagagawa po natin lahat yung ating iba, kasi mga minamahal, hindi po natin alam hanggang kailan mangyayari yung iba. Kaya kahit po natin mga minamahal, makakagawa rin po natin yung iba. Kaya sabi nga po, unti-unting nawawala ang nag-ibig mga kaluluwa. Ang panganganib na kalagayan ay ang isipin nating maayos tayo kahit hindi na. So, dito po sa Revelation 3:17. Revelation 3:17. Sabi po dito, sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba. And then, yan ang ginagamit sa Revelation 3:17. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at hindi mo nalalaman ikaw ay aba. So tayong lahat, ganun, nangyayari, no? Pwedeng simple o gitna o yung merong mas mayaman. Nagkakaroon talaga, ganun, iba. Pero alam po natin, mga minamahal, tayong lahat, sa ating pong Panginoon, magagawa po natin tayong ginagawa. So, kaya po ang sabi po dito, ang revival ay nagsisimula sa pagsisisi. Tayo po lahat, makapagsisisi. Dito po sa Corinthian, Chronica 7:14. 2 Chronica 7:14. Sabi po niya, kung ang aking bayan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang lakad. So, kaya dapat po magpapakumbaba ang bawat isa. So, dito po, meron pong tinatawag na 4 na hakbang, 4 steps. Una, sabi niya, magpakumbaba. Sino po ang gustong magpakumbaba? Amen po ba? Sino gustong magpakumbaba? Diba?
ay aring lahat. Tayo. Ayaw ng iba. Di ba? Ayaw ng iba. Tingnan nyo yung iba. Ayaw nilang gawin. Kahit papano. Pero, syempre, kung gusto po nating maging mayabang, ganun talaga. Pero hindi kailangan magpagpakumbaba tayo. Di ba? Sabi niya, magpakumbaba, and then, anong gagawin po? Manalangin. Tayong lahat nagkakaroon ng pananalangin. Tama po ba? Amen? Ha? Araw-araw, mananalangin tayo eh. Tama po ba? Anong araw? Araw-araw. Hindi lamang Wednesday lang. Mga minamahal. Tama po ba? Tayo po lahat, nagagawa natin lagi eh. Kaya nga po tayo, dapat nananalangin lagi. So sa ating ginagawa, araw-araw, at alam din po natin mga minamahal, kahit Wednesday na, ayaw pa rin. Tingnan po ninyo mga minamahal, kahit papano, okay, andito po tayo every Sunday mga minamahal. Pero kahit papano, minsan hindi po rin po natin nagagawa yung ibang para ipanalangin natin ang iba. Pero ipinapalangin po natin tayong lahat, pananalangin. Pero ang sabi niya po dito, pati po yung panalangin natin, sabi po ang iba, hanapin ang ating lahat sa ating mukha sa ating Panginoon. When you say that po, yung ating Panginoon po natin ang ating Diyos o ang ating God o yung pong ating Yahweh, mga minamahal, pag sinasabi po yan, hindi lamang po yung picture. Tama po ba? Amen? Kahit walang picture eh. Tama po ba? Amen? Amen po ba? Kaya makikita po ninyo, kahit po yung ating cross, wala po yung tao. Di ba? Yung pinaka-cross lang, para natin maalala natin ang ating Panginoon. O, tingnan nyo yung cross natin yan, laki-laki. Kaya lang, walang tao. Yung pinaka-cross lang. Tama po ba? Amen? Pero, tingnan nyo yung mga Katoliko. Lahat. Pati lahat ng mga Kaya sabi po natin, mga minamahal, kaya alam po ninyo, kaya po nung bata po ako, mga minamahal, pagka nagpe-pray po ako noon, dati noon, nung bata po ako noon, tinitingnan ko lahat ng mga ng mga picture ng mga Lahat tinitingnan ko sila eh. Pero ngayon, nung naging save na ako, sabi ko, ang hirap pala. Ang hirap noon. Kahit mananalangin po ako noon, hindi ko pa po noon alam kung paano gagawin eh. Pero ngayon po, kahit hindi po natin nakikita ngayon, kung tayo po mananalangin sa Panginoon, kahit di natin nakikita, sabihin po natin sa Panginoon, sa Kanya, ang ating mga panalangin. Tama po ba? Amen? Kaya nga po, sabi po rito, gawin niya po natin ang ating hanapin ang mukha ni Yahweh. And then, pang-apat po, sabi niya, talikuran ang kasalanan. Tayo po lahat, pwede po magkakaroon ng mga tinatawag na mga kasalanan. Iba-iba.
Tayong lahat, di natin alam. Lahat tayo merong mga kasalanan. Tama po ba? Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po, pagka nga po tayo nagkakaroon ng once a month na nagkakaroon po tayo ng yung ginagawa natin, nag-ano tayo, tinatagawa natin. Kaya po, mga minamahal, yung ating pong ginagawa, kasi nililinis natin lagi. Kaya nga po, every Sunday, nakakagawa natin, mag-pray po natin para sa ating mga kasalanan. Hindi po natin alam, pero tayo pong lahat, talagang lilinisin po natin. Kaya talikuran ang tinatawag na kasalanan. Kaya nga po sabi, walang revival kung walang pagsisisi. Hindi kailangan ng bagong mga programa. It's not just the program. Di ba? Kaya sabi nga po, walang revival kung walang pagsisisi. Hindi yun po, sabi po, hindi kailangan lamang ang bagong programa. Kahit papano, meron tayong mga programa. Pero, sabi rin po, hindi kailangan ng bagong gusali. It's not just the building. Mga minamahal. Pero tingnan nyo, kahit pa paano, nagawa po natin sa Kanya, para sa Kanya ang ating building. Tama po ba? Di ba? Amen? Pero kahit pa paano, yung iba, natutulungan natin yung iba. O tingnan nyo yung iba, kahit pa paano, hanggang ngayon, wala pa rin. Kahit pa paano, di ba? Mga minamahal, yung iba wala pa rin. Pero tayo, meron na nga eh. O, kaya nga po, dahil meron nga po, makatulong po natin sa iba, yung iba. Minamahal, kahit pa po natin. Kaya nga po, tingnan po ninyo, pag alam niyo po natin, yung pinaka-trucks natin, tama po ba, mga trucks natin? Andyan oh. Andyan po lahat, meron tayong mga trucks eh. Tama po ba, amen? Alam niyo ba yon? Ibig sabihin, kahit pa paano nakakatulong po natin yung mga kaibigan natin, mga tao. Kaya nga po, napakatagal nun, kahit pa po nun, nagagawa natin. Pero ngayon, hindi ko na masyado nakakagawa yung iba, nag-iiba na talaga eh. Ganun talaga eh. Pero nun, kahit paano, nagagawa ko, nakakatrabaho. Di ba? Nagkakaiba talaga eh. Pero yung mga bata, nakakatulong natin yung iba. Kaya salamat po yung iba, nakakatulong po natin yung mga iba na kilala po ninyo. Kaya nga po, sabi po dito, hindi kailangan ng hindi lamang po yung iba, ang sabi po dito, hindi kailangan ng bagong estilo, maging yun. And then, ang kailangan ay bagong puso. Yung heart po natin, magkaroon po nating mga heart po sa ating bagay po tayo. Yung heart po ng bawat isa po tayo, mga minamahal. No? Iba-iba, tayong lahat yung mga heart po natin, yung puso po natin sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba, mga minamahal? So, kaya nga po, sana, it's not just lamang yan po. Kahit po, Panginoon, mga minamahal, hindi lahat nakakagawa yung iba.
Kaya nga po, mga minamahal, ako po ay nagpe-pray talaga eh. Kahit po, pagka nga po yung aking mga katrabaho, muli, muli na naman po ako, mga minamahal. Alam niyo po, nandyan lang po ako. Nag-i-stay lang talaga eh. Alam niyo po ba, mga minamahal? Kahit po ako ay nandyan lang, mga minamahal. Baka akala niyo po, mga kaibigan, kahit papano, gusto ko pa rin pong makausap po yung iba, mga minamahal. Kahit papano. Baka hindi po ninyo nagagawa, mga kaibigan. Kaya nga po sana, kahit papano, kahit pong lahat, matulungan pa rin po natin yung iba. Amen po ba, mga kaibigan? Tingnan nyo, sayang-sayang. Meron tayong lahat ng mga building, lugar. Kahit pa paano, di ba? Kahit pa paano. Kaya sabi ko nga po, mga minamahal, sabi ko yung mga bata, sana sila magpatuloy eh. Pero hindi. Sabi ko, sige, tapusin pa rin po, mga minamahal. And tingnan po ninyo, mga kaibigan, kahit po kapapano. Alam niyo po ba, mga kaibigan, baka hindi niyo po naintindihan. Kahit po mga minamahal, mga kaibigan. Tinapos na nga po eh. Alam niyo? Pero tingnan niyo, kahit po, mga minamahal, hanggang ngayon, ako po, wala po rin po kung sariling bahay. Alam niyo ba? Amen ba? Amen ba? Naintindihan niyo? Kahit pa paano? Nandito po ko since pa po noong 1988 po kami naman. Kahit pa rin po, mga minamahal, dito ko pa rin po ginagawa. Ha? Kaya nga po yung iba, tayo po lahat, matulungan po natin yung iba. Yung mga tao po natin. Kaya po, pag nakikipo natin yung mga tao, nakakausap po ninyo, masasabi, para makapag-pray pa rin po natin yung iba. Manalangin. Tama po ba? Amen po ba? Kasi, hindi natin alam kung mangyayari. Anytime, hindi natin alam eh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Nung nandito ako noon. Ha? Ngayon, tingnan nyo. 62 na ako. 62 na po ako, mga kaibigan. Hindi natin alam kung paano. Pero dapat nagpapatuloy po natin, di ba? Tama po ba? Amen? Marami pa tayong mga ginagawa. Pero sana po, matulong po natin yung iba. Para lahat. Kaya, salamat po, di ba? Kaya nga po sinasabi po rito, kaya sabi po ito, ngunit iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Grabe talaga, hindi nakita, no? Ang revival ay pagbabalik kay Yeshua bilang unang pag-ibig. Ang revival ay nagbubunga ng pagbabago. Okay? Ang revival ay nagbubunga ng pagbabago. Kapag tunay ang revival.
Sabi po dito, masigasig ang panalangin. Tayong lahat, nakakagawa po natin. Kaya yung mga tao po natin, tutulungan po natin yung kanilang mga bawat isa. Yung mga anak po nila. So, yung mga family. And then, lumalalim ang pag-ibig. Saan po? Sa salita. The Word of God. Amen po ba? Yung pong ating mga ginagawang mga Bible, kahit pa paano ngayon, hanggang ngayon, natatapos po natin yung ating mga Bible para natin naintindihan. Kasi tingnan po ninyo, kahit pa paano nga po, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na Word of God. Yung ating Sunday school classes. Mga minahal, kahit pa po noon. Di ba? Kaya po tayo mga minamahal, sabi po rito, lahat po tayo, nagagawa po natin yung ating mga Holy Bible, yung ating mga book, yung ating po nababasa. Hindi lamang po natin masyadong ginagawa kahit pa paano. Araw-araw, nagagawa natin para natin matututo. Kaya yung iba, di ba, tingnan nyo, yung ating mga bago, binibigyan natin lahat ng mga Bible. Tama po ba? Amen? Pero hindi lamang basta ma-picture yun. Kailangan talaga nababasa. Amen po ba? Dahil habang binabasa po natin, para maintindihan po natin. Kaya lang, ang problema nga po natin, kaya nga po sinasabi dito, na magkakaroon po yung lumalalim yung ating pag-ibig sa salita. Lumalalim yung ating Word of God sa ating mga ginagawa, sa ating Panginoon. Nalalaman po natin. Naintindihan natin. Kaya sabi rin po rito, nagiging banal ang pamumuhay. Yung lating mga pamumuhay natin, nagiging banal, and then, nagkakaroon ng malasakit sa mga nawawala. And then, nagkakaroon ng pagkakaisa ng ating church. Nagkakaroon ng pag-isa ang ating iglesia. Kaya kahit pa po noon, at least every time natin nagagawa talaga para church, lagi. Tama po ba? Amen? Mga minamahal, kahit pa paano, naintindihan po natin lagi. Nakakapag po natin lagi sa ating Panginoon sa church. Nagkakaroon naman po natin na nagpapatuloy natin tayo. Hindi lamang tayo laging masyadong nawawala lamang, kundi maging malalim po natin sa Panginoon. Kaya sabi rin po, nagkakaroon ng kapangyarihan sa pangangaral, and then maraming kaluluwa ang naliligtas. Kahit pa paano, tingnan nyo nangyayari. Alam nyo po, tingnan nyo, ilang years sa palagay mo si may 14 years ba si Dr. Davison, palagay mo? May 14 years sa
Singapore. Si Pastor Davis, mga kaibigan, dyan sa Singapore, yung kanilang church, Bible Baptist Church, umalis. Umalis siya. Umalis siya bilang pastor. Gumawa ng iba. Tingnan nyo, hindi natin alam kung bakit. Ha? Nagpatuloy sa iba. Nagpunta ng ibang bagong church niya. Antioch Baptist Church. Kahit paano. Tingnan nyo kapupunta po lang namin sa Singapore. Ngayon, iba na. Nangyari ron. Kaya, hindi po natin alam. Kaya po, kahit paano po natin, mga minamahal, nagpapatuloy po tayo. Kasi yung iba natin, makakatulong po natin yung iba, mga minamahal. Tingnan niyo po yung ibang mga pastor, kahit paano nakakagawa po sa kanila. Kaya nga po, tinutulungan natin yung iba, nagpapatuloy. So, ibig po sabihin, mga minamahal, ang revival ay nagsisimula sa isang tao. Hindi kailangan magsimula sa buong bansa. Hindi kailangan magsisimula sa buong church o iglesia. Ang sabi po rito, maaaring magsimula saan? Umpisa, tingnan niyo. Kaya tingnan po niyo. Sa umpisa, sino ang problema? Kahit pa paano, the pastor. Tama po ba? Amen? Ako yung pinakauna nagagawa yung problema Tingnan mo, kahit pa po noon, syempre ako nga yung pastor Kaya nagawa ko po paano ngayon? Hindi lamang po yung iba. Kaya po, tingnan nyo, hindi lamang po siyang pastor, tingnan po, tayo pong lahat, yung ating mga ama, tayong lahat, ama, the Father. Amen po ba? Amen. Kaya kahit pa po na tayo pong lahat, tayong lahat yung mga ama, nagagawa po natin lahat yung ating mga family. Kahit pa paano po, hanggang ngayon, nakakagawa po rin po natin sa kanila, the family. Kaya kahit pa po na natin sa kanila, bawat isa po yung ating mga family po natin, nakakapagpatuloy, magkakagawa. Maging ang isang ina, yung iba, yung ina. And then, even maging ibang isang kabataan, yung mga youth, diba? The youth, yung ating mga kabataan. And then isang mananampalataya. Bawat isa po natin sa ating pananampalataya. Kapag may isang pusong lubos na sumusunod kay Yahweh, maaaring niyang gamitin yung upang buhayin Yahweh. Maaari niyang gamitin iyong upang buhayin ang marami. May mga hadlang po. May mga hadlang sa ginagamit nating revival. Nagkakaroon daw po ng mga hadlang revival. Ang sabi po ito, sabi niya dito, hindi ipinagpahayag ng
kasalanan. Yan. Hindi ipinapahayag na kasalanan. Magkakaroon yung iba. And then, pagmamahal sa sanlibutan. Na hindi ibig sabihin tinutulungan po natin lagi para sa ating nagawa sa ating Panginoon. Hindi po lamang na nagagawa sa mga mali. Yung iba, nagkakaroon po ng tawag na pagmamalaki. And then, sinasabi rin po, kawalan ng panalangin. Kawalan ng panalangin. And kawalan ng pananampalataya. Kawalan ng pananampalataya. So, pagiging kontento spiritual na kalagayan. And then, ang sabi rin po dito, ang revival ay hindi simpleng emosyon. Ito ay banal na pagkilos ni Yahweh o God na nagbabalik ng buhay. Kabanalan, pag-ibig, kapangyarihan sa kanyang bayan. Ang tanong ay hindi lamang, kailangan ba natin ng revival? Ang tunay na tanong ay, handa ba akong magsimula ang revival sa akin, sariling puso? So, naintindihan po ninyo, alam niyo po, kaya kahit pa po natin, dito po sa, alam niyo, every October, every three Sunday, nakagawan yung revival. Alam nyo? Pero hindi araw-araw. Every Sunday, pwede tayong lahat magkakaroon ng pagbabago. Tama po ba? Amen? Lahat tayo nagkakaroon ng ginagawa na pagbabago. Hindi lamang nawawala. Nagpapatuloy tayong lahat sa atin. Kaya nga po, ang sabi po rito, dito po sa Psalms 85 verse 6, dito po sa Awit 85 verse 6, ay po niya dito, hindi baga mo kaming bubuhayin muli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo. So, ginagamit niya muli. Sabi niya, hindi baga mo kaming bubuhayin muli upang ang iyong bayan ay magalak iyo. So, alam nyo, mahirap lang yung lumuhod eh. Mabigat eh. Tama po ba? Amen? Diba kaya kahit paano for Sunday,
pagka magkakatatapos, punta po rito, nakakapag-pray natin, nakakahingin po tayo sa Panginoon. Ang sabi po rito, tayo sa harapan ni Yahweh at gawin ang panalangin ng salmista ng ating sariling panalangin. Yahweh, revival us. Buhayin mo kaming muli upang ang aming kagalakan ay muling magpasa iyo at ang iyong panalangin ay maluwalhati sa atin po ng ating Yahweh. Tama po ba? Amen po ba? Kaya mga kaibigan, lahat po ng ating nagagawa para sana natin, nagagawa po natin kahit paano sa Panginoon. Kaya tingnan nyo kahit paano. Kaya yung iba walang masyadong ginagawa eh. Pero kahit paano tingnan nyo, nandito, nakakagawa po natin sa ating Panginoon lagi yung mga trabaho nila. Diba? Kahit paano, kahit kumusta na si Rhea? Si Rhea, kumusta na? Si Rhea. Andiyan pa ba? Sa likod. Okay na, okay. Okay na. O, tingnan nyo, kahit paano. Diba? Rhea, okay ka na, Rhea? Thank you. O. Tingnan nyo, mga minamahal. Yung iba, trabaho, kahit paano. Pero yung iba, pagka walang nagagawa, alis di ginagawa. Kahit paano. Kaya habang nga po, tayo po, mga minamahal, lahat po natin, nagagawa po natin lahat para sa ating Panginoon. Lagi, kahit paano. Tama po ba? Amen po ba? Amen?